ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Tanggol, Bubbles at Emong. Napasabak na naman muli sa away. Nakarating na nga itong sila Bubbles, Tanggol at Emong sa kumpanya na sinasabi nitong si Jelly. Pero bago pa nga sila makasampa sa nasabing lugar, isang misteryosong rider muna ang muntik makaaway nitong si Tanggol dahil kamuntik na ngang mahagip itong si Tanggol ng isang rider. Mabuti na nga lang at pinigil ni Bubbles itong si Tanggol. Hindi pa man nakakapasok si Tanggol sa loob nitong kumpanya. Bumalik ang rider na muntik nang sumasaga sa kay Tanggol. Napatitig si Tanggol sa rider. Iniisip ni Tanggol kung sino at bakit bumalik na naman ang rider sa lugar kung nasaan siya. Pero dahil nagmamadali na si Bubbles at si Emong, inaya na nga nila itong si Tanggol na pumasok sa loob ng kumpanya at hayaan na ang rider kung sino man ito. Pagpasok nila Bubbles sa loob, namamangha sila sa laki ng lugar. Nawawalan ng pag-asa si Bubbles na matanggap dito sa kumpanya. Pero pinalakas lang ni Emong ang loob nitong si Bubbles dahil maganda naman daw itong si Bubbles. Pumasok na si Bubbles sa loob ng kwarto kung saan magpapakitang gilas itong si Bubbles kung marunong ba siyang magbenta. At mukhang mapapalaban itong si Bubbles dahil ang gusto nga nitong may-ari ay makita ang kaseksihan nitong si Bubbles. Sinunod naman ni Bubbles ang utos ng may-ari na magpalit ng damit para makapag-umpisa na. Sa hindi nga inaasahan, lumapit ang may-ari kay Bubbles. Pilit nitong binababa ang strap ng suot nitong si Bubbles dahil kailangang makita ang kaseksihan ni Bubbles. Dahil pampapayat daw ang mga binibenta nila. Tila nabastusan itong si Bubbles sa ginawa ng may-ari sa kanya. Kaya nasuntok ni Bubbles ang may-ari. Habang nakaupo naman sila Tanggol sa labas at nag-aantay ng paglabas ni Bubbles. Narinig nila na nagkakagulo sa loob kung nasaan itong si Bubbles. Kaya naman tumayo si Tanggol at pinuntahan si Bubbles dahil ayaw ng bantay na magpapasok sa loob. At hindi ito mapakiusapan, nasuntok na ni Tanggol ang bantay. Nang makapasok si Tanggol, nakita niya si Bubbles na iba na ang suot na damit. Nakita niyang inaway ni Bubbles ang may-ari, kaya hindi nagdalawang isip si Tanggol na ipagtanggol itong si Bubbles. Agad nilapitan ni Tanggol ang may-ari at pinagsusuntok ito ni Tanggol. Sa sobrang inis nitong si Tanggol ay halos mapatay na niya ang may-ari. Kaya dahil sa nangyari, umalis na lang sila Tanggol sa lugar na iyon. Paglabas nga nitong si Tanggol, ay namataan niya pa din ang rider na muntik nang sumagasa sa kanila. Sinubukan ni Tanggol na habulin ang rider at nang makarating na nga ang dalawa sa court, inikutan ng rider itong si Tanggol. Gulong-gulo naman si Tanggol kung bakit siya sinusundan nitong rider at kung sino nga ito. Sa pag-ikot nito, bigla ulit itong humarurot papunta sa isang abandonadong bahay. Hindi nagdalawang isip si Tanggol na sundan at habulin ang rider. At dito na nga nagkaroon ulit ng sagupaan at napalaban muli itong si Tanggol. Nagkaroon ng barilan sa pagitan nitong misteryosang rider at itong si Tanggol. At nang matumba nga itong si rider, nagkaroon nga ng pagkakataon itong si Tanggol para tutukan ng baril itong rider. Kaya naman ang matutukan na ni Tanggol ng baril ang rider. At dito na nga nagkaroon ng linaw kung sino talaga ang nasa likod ng mask na ito. Dahil biglang ang inalis ni Tanggol ang mask ng rider. At dito na nga nagulat itong si Tanggol. Samantala, sa pagpunta nitong si Rigor sa burol nitong si Pablo sa mansyon ng mga kabalyero para mag-imbestiga sa pagkamatay nitong si Pablo. Nagkaharap na itong si Tinding at itong si Rigor. Sa tindi nga ng galit nitong si Tinding kay Rigor dahil sa pambababoy nito sa anak na si Marites ay hindi na makapagpigil itong si Tinding.
Binuhusan niya agad ng kape itong si Rigor. Dito nga nagulat itong si Rigor kung bakit nga nandun din mismo sa lugar kung nasaan siya itong si Tinding. Napag-alaman ni Rigor na namamasukan pala si Tinding doon sa mansyon na iniimbestigahan nila ngayon. Samantala, nagdesisyon nga itong si Don Julio na makipagramay sila sa apo ni Don Facundo sa pagpunta ng pamilya Montenegro sa burol nitong si Pablo. Ay tila uminit at mas tumindi ang eksena sa pagitan nitong si Ramon at Senyor Facundo. Sa kabilang banda, muli ngang magtatagpo ang landas nitong si Tanggol at Senyorita Catherine. Nakapag-usap nga ang dalawa. Buong akala nga nitong si Catherine ay nagpunta si Tanggol para sa burol nitong kuya niyang si Pablo. Inamin ni Tanggol na nagpunta siya sa mansyon para sa trabahong hiniika sa kanya. Muli namang nagpasalamat itong si Senyorita dito kay Tanggol. Agad namang tumugon si Tanggol na wala lang yun sa kanya. Natuwa naman si Catherine sa kabutihan nitong si Tanggol. Sa hindi inaasahan, nakita nga ni David itong si Tanggol, nakasama itong si Catherine. Kaya nag-init ang ulo nitong si David. Nagantay si David ng pagkakataon na umalis itong si Catherine para makaharap na nga itong si Tanggol. Dahil baka kapag nilapitan niya si Tanggol na nandun itong si Catherine ay mabuking lahat ng sikreto nito. Nang makakuha na nga ng tiyempo itong si David, nilapitan ni David si Tanggol at pinagsusuntok ito ni David. Wala namang nagawa itong si Tanggol kundi ang lumaban at umiwas sa bawat suntok nitong si David. At dahil sa inis nga nitong si Tanggol dito kay David, tinutukan niya ng baril si David. Nang akmang bubunot sana ng baril itong si David. Nagsabi si Tanggol dito kay David, "Sige, subukan mo. Baka makalimutan kong kapatid kita." Tila natakot nga itong si David sa panunutok ng baril nitong si Tanggol sa mismong ulo nito. Samantala, magkukrus na kaya ang landas nitong si Ramon Montenegro at itong si Rigor de Magiba, o baka naman si Tanggol at ang totoong tatay niya na si Ramon Montenegro ang magtatagpo ng landas. Kayo mga manonood, ano sa tingin nyo ang susunod na mangyayari? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa FPJ's Batang Quiapo. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.